EU, what's up Section Teves? Nandito po tayo ngayon sa Santa Rosa, Laguna sa Selina Homes kung saan i-interviewin natin si Tita Vicky na may-ari ng MVG Food Services. Okay, so pangalan ko po Juliana po, Tita. I will be your interviewer for today. Could you introduce yourself po para sa ating camera? Tapos briefly discuss lang po kung ano yung business niyo po. Ako si single mama ko. My name is Maria Victoria Galicia. Tapos ito yung ino-operate ko yung small business ng family. Tapos I'm 55 years old. Meron daw po kayong parang organization na donation drive. Pwede niyo pong ma-elaborate sa amin kung ano po yung ginagawa niyo doon? Hindi naman yung as a team, kasama ako sa team ng batch 85. So active ako sa aming batch 85 ng Santa Rosa Educational Institution, yung school namin. Tapos every year, especially pag ang tawag dito sa Christmas, nagre-reunion kami. Ngayon, this coming December 9, meron kaming party. Pero before yon, kung baga, sa mga nagkakaroon kami ng, kunyari, let's say, nung nagkaroon ng sa mga pandemic, o kaya nagkaroon ng ng mga yung bagyo, yung mga ganon. Isa yung batch namin na tumutulong dito. Especially dun sa mga family na kasama sa batch 85. Sa lahat ng mga barangay pinupuntahan namin. So yun, natutulungan namin sila. So, bilang po isang business owner, para sa inyo po, ano po ibig sabihin ng leadership? Yung leadership, parang, kunyari, as a leader, parang gano'n. Siyempre, nasa iyo yung may control ka sa mga, kung may mga sa tao mo, control mo sila, may mga command ka na dapat, as a leader, dapat sumunod sila sa mga para maging kunyari sa amin sa batch 85 namin, meron talaga dong leader. Tapos siya yung nagbibigay ng lahat ng mga command, lahat ng mga kailangan, lahat nagpa-participate as a group. Kumbaga may binibigyan ng toka-toka ang mga bawat member sa mga donation, sa mga feeding, sa mga ganon. May mga ganon na toka-toka kami. Dun sa batch 85 nyo po, ano po yung role nyo dun sa paggagawa nyo po ng mga programs na gano'n? Mostly dun ako kasi sa kasi ito nga 'di ba sa may kainan ako. Doon nila ako tinutuka sa pagkain. So focus po kayo sa parang paggagawa ng pagkain na i-distribute. Oo, ganun. Kung ano yung inaano ng leader doon. Yun lang. Dati po ba, Tita, before kayo nagkaroon ng sariling business, nagkaroon po ba kayo ng prior na jobs po? Oo, meron. Ano po yung... OFW kasi ako. Bago umuwi ako kasi noong 2015. Ang trabaho ko before, 10 years ako, photographer. Mahilig po kayo sa mga picture Oo, videos? Kasi photographer ako sa Saudi. Yun ang dati kong trabaho. During that time po, meron po ba kayong parang naging boss or leader na tumatak po talaga sa inyo? Or kung meron naman po, ano po yung mga naging behavior or actions niya na nag-describe sa kanya as a best leader po talaga? Yung mga amo ko. Pero kasi hindi ko naman maiko-compare yung nila, personality nila sa atin, iba sa atin eh. Siguro dito, parehas tayo mga sa Pilipino. Pero bago pa, Pilam Live, nagtrabaho rin ako kasi dati sa Pilam Live. So yung boss ko naman, ganun din. Maano siya kasi as a unit manager, marami siyang yung mga kliyente. So ako lahat nag-aano ng mga So madami po siyang connections. Oo, marami. Kaya madami po kayo naging trabaho. Marami. Oo, marami. Okay po. Ito naman po, yung tanong po dito, do you think po ang leader ay born or made?
Born yun talaga. Kasi parang kumbaga sa nakasulat na siguro yun. Nakasulat na sa tadhana mo. Kunya, yung mga presidente, di ba? Yung mga nakaano na magiging presidente yun. Nagkaroon po ba kayo ng parang role model before? As a leader, Opo. para sa akin. Yung parang tinitingalaan niyo po. Tinitingala ko. Opo. Siyempre meron naman tayong meron tayong kahit papaano meron. Sino po sila sa inyong po? Kasi ang role ko, ang ko talaga noon, nakikita ko palagi as a role yung Sige lang po, Tita. nag-isip sila Sige sa po, take your dami. time po. Hindi kasi sa dami ng naging nakasama ko, parang eto na lang parang sa naging mga nakasama ko sa trabaho, mga kaibigan, kahit dun sa bawat person na makakasama natin, meron tayong makukuha. Meron tayong nakukuhang yung parang i-apply mo sa sarili mo ba? Parang hindi naman kasi ako mas yung sa mga asa role mo sa kunyari kaibigan ko isa lang na hindi naman ako nagaganon sa tao kasi kung ano yung pwede kong makuha, let's say sa'yo, kaibigan kita, yung makukuha kong maganda na pwede kong i-apply para sa sarili ko, sa buhay ko parang. So basically po sinasabi niyo na yung role models niyo po hindi po siya specific na person. Nakukuha niyo po yung parang tumitingala po kayo sa isang person based on dun sa characteristics Yes, po niya. Tanong ko naman po, ano po yung mga characteristics na yon na napapaano ka po talaga, napapatingin? Yung strong, yung personality, honest, tapos yung totoong tao ba, ganun. Tapos saka yung yung God-fearing at saka yung family first sa kanya. Bilang po isang business owner, syempre po meron po kayong parang mga katulong dito sa business nyo po. Paano nyo po sila nahihikayat na makita yung vision nyo para sa business nyo? Yung parang kung ano po yung goal nyo, kunwari po, sa taon po ngayon, meron po kayong goal. Paano nyo po siya mapaparating sa mga nakakasama nyo po sa business nyo? Yung mga parang plano ko. Apo. Siyempre, ngayon kasi isa pa lang naman din ang kasama ko. Kasi kung ano naman ako, honest naman, transparent din ako sa kanya. Tapos, hindi sinasabi ko kapag yung mga ayaw ko, kunyari parang dito, yung rules ko, maging honest ka lang ba, saka yung lahat, yung tawag dito, yung mga sa mga kung ano yung mga inaano ko sa kanya, inuutos ko, yung pwede ko siyang iwanan dito anytime. Pag kunyari meron akong ibang aasikasuhin, gano'n. Ano naman po, Tita? Siguro po dito sa business nyo po, madami po kayong risk na kailangan i-take. Paano nyo naman po na-encourage sila na to take the same risk na meron po kayo? Basta ang sa akin kasi, yung sinasabi ko sa kanya, basta lagi kumbaga parang, kunyari may mga konting may mga problema. Inaano ko rin sa kanila, nahingi rin ako sa kanila ng mga advice, mga ganon. Kung ano rin yung mga, open din ako sa mga criticism, ganon. Tapos sa mga complaint ng customer, may mga ganon. Ina-accept ko yun ng sa akin. Tapos sa kanila naman, basta open din ako na magsalita sa kanila kung ano yung pwede nilang i-share sa akin na ganito, ganyan, na isasuggest nila. Open din ako sa lahat ng ganyan. Para sa progress o sa development ng business. Doon po sa mga employees nyo, kagaya po ng sabi nyo, isa pa lang po yung nakakasama nyo ngayon, paano nyo po na-maintain yung same level ng trust sa inyong dalawa po? Hindi ako feeling boss kasi. Oo. Yung alam niya naman. At saka family yung turing ko.
Ano po, what do you think po are the steps na para ma-improve pa po yung parang pagiging leader nyo dito sa loob ng business nyo po? Kasi natatawa talaga ako. Hindi kasi ako feeling leader. Hindi talaga ako hindi kasi ako yung Kasi ako kasi parang gusto ko pang ano bang tanong mo? Paano nyo po parang ma-improve yung pagiging leader nyo within the business po? Siyempre, ang main mo kasi talaga is maging successful yung business mo, 'di ba? Kahit na yung yung treatment ko sa sa tao ko ay same level lang. Pero nandun pa rin yung kailangan ilagay mo sa isip mo na ako pa rin yung owner, ako pa rin yung ako yung owner ng business. Apo. So kailangan nandun pa rin yung respect mo sa sa akin, tawag dito, at saka yung trust. So yung ginagawa nyo po is although na parang although na hindi po kayo yung super strict na owner or leader or boss po, minimake sure nyo pa rin na kayo yung nire-recognize nila na may-ari at saka na may respect sila sa inyo. Oo, at saka ang inaano ko, yung hindi nila pababayaan, yung service na gusto ko para sa customer, yun din dapat i-apply nila. Yun yung inaano ko sa kanila. Ano naman po, gano'n nakatagal po pala itong business nyo? Ito kasi na to mga almost 6 months na, mga 8 months pa to nag-ooperate. So dun, Pero yung tong bago ito, yung pwesto na to, 3 years na ako sa online business. so yung nyo po, siguro po both yung sa online business nyo, dito po dun sa physical store nyo, meron po kayong nagkaroon na parang mga problems. Paano nyo po siya na-overcome? Tawag dito, lang, yung parang kasi sa business naman, ang pinaka-problem dito talaga is yung capital mo talaga. So, nagtatry lang ako ng yung laban lang, parang ganun. Tapos may mga times na meron din akong kailangan kumuha ka ng mas let's say, pwede ba sabihin yung pag-loan ko, naglo-loan din ako ng kunyari sa bank para mas magkaroon akong mas malaking kapital. Tapos yun, dun ko inuumpisahan. Yun, ganun. Okay po. Bale naman po, since isa pa lang po yung nandito sa store nyo, and sinabi nyo po na may mga times na naiwan nyo po siya na siya lang dito, paano nyo po na ma-manage yung performance niya or na ma-monitor, kumbaga po? Tapos yung inaano ko sa kanya, kunyari, sa sales namin, inaano ko sa kanya pag dumating ako, kasi yung mga, sabi ko, isulat mo kung ano yung mga tawag dito, yung mga expenses, ano yung mga nabili, ano yung pumasok, para at least kahit pa paano na monitor mo. At saka alam ko rin naman na kung kunyari basta inaano ko na lang din, hindi naman full time yung may time na naalis ako. Apo. Yung kunyari kailangan mag-deliver ako kasi wala naman ako. Ako na yung manager, ako na yung cook. Siya naman yung cook minsan mostly sa breakfast Ako sa mga order lang. Tapos kung kunyari, ako din yung magdi-deliver kasi dalawang anak ko kasi na may ginagawa din, nag-aaral. So, additional question po maliban po dito. Ano sa tingin niyo po yung susunod na step niyo po sa business ninyo na to? Kung ano po yung susunod yung gustong abutin na parang pagba-branch out niyo po? Oo, yun yung ko. Sabi ko, pag kunyari naging successful to, gusto ko at least makakuha ako ng another na branch, franchise. Yung kunyari, kasi nagdi-discover pa rin ako dito kung ano yung
ma-sellable na items ko. Kasi marami naman akong items. Ngayon, sabi ko, katulad nito sa December 9, may catering ako. Yun, pinupush ko yun. Sinasabi ko sa team ko, kailangan maging successful yun. Kasi 100 packs yung pakakainin natin. Once na maging maganda yung service natin, sila mismo, yung ating customer doon, debut party yun eh. Once na maging successful yun, siya mismo ang magre-refer sa mga customer at saka yung mga bisita rin at pag nakita nilang masarap yung inihain mo, maganda yung service mo, di sila nagutom, sila mismo magtatanong doon sa anong cater yung nag-service sa'yo, di ba? Yun yung after nun, pag may mga picture na ilalagay ko dyan, ipopost ko na we accept catering na any occasion. Last question na po, tita. Overall, ay gusto niyo pa po ba? Hahanap po tayo. Ano po, overall po, how would you describe your parang management and leadership skills po dito sa business niyo po ngayon at saka din sa sinasabi niyo pong yung parang yung batch 85 po. Oo. Tsaka yung sa online business niyo din po for the past 3 years. Hindi, kasi tumagal kasi ito ng 3 years. So, parang ito yung parang hindi, na-discover ko lang sa sarili ko na parang passion din kasi ang hirap kasi nung ginagawa ko. Labor Parang po talagang pero pero kapag once na gusto mo yung ginagawa mo, parang passion yung nangyayari, di ba? Tapos sabi ko, masaya ako nagpapakain, lalo na pag naririnig mo yung customer na lalo na ni-refer lang ako, tapos sasabihin parang siya yung parang ni-refer siya, tapos sasabihin ang sarap ng feeling ng hindi naman ako nagluto, pero sasabihin ang sarap ng niluto niya, ang sarap ganon. Parang nung sinasabi niya sa akin, more na na-appreciate ko yung business. Tapos sabi ko sa kanya na gusto ko yung nagpapakain ako, nasisiyan yung customer ko. Gusto ko yung nagseserve ako, gano'n. Tapos, at saka yung heart mo na gusto mo din talagang tumulong para sa iba. Masaya ako sa batch, sumasama ako. Kasi lalo na kung feeding time, kami naka-in-charge, makikita masarap magpakain sa mga tao. So yung sinasabi niyo po, yung leadership style niyo po is driven through your passion. Yung parang lahat po ng ginagawa niyo is because na-enjoy niyo po siya, tsaka natutuwa po kayo sa outcome. So yun na po yung end po ng interview natin. May masasabi ka po ba para sa kanila? Baka malay niyo, mahikayat niyo po sila na pumuntang Laguna. Oo. Yun yung lagi kong yung inaano ko kasi sa Facebook ko, pinopost ko yung mga food na minsan hindi nilang nakikita kasi dito yung sila lang yung nakakatry. So, inaano ko, wino-workout ko yun sa mga anak ko na i-post nyo rin. Parang, kumbaga, parang maka-appreciate tayo ng iba pang customer. Kaya minsan ang sinasabi ko, sige tara, punta naman kayo dito, try nyo kumain. Then, kasi ganun yung mga caption ko ba. Yun lang. Pero parang ganun lang, bitin yung interview.